akin na yan. Ito po. Ingat ka, ingat ka. Tanghali po ako. Okay. Sige, ingat ha. Opo, salamat po. Okay. Punta ako doon. Punta kami doon. Ipon! Ilan taon na to? Pang ilan tong anak mo tong Joy? Tatlo po, wala pong upuan. Pangatlo? Ang sabi mo? Wala pong upuan. Walang upuan. Ilan taon ka na, Joy? 24 po. Oh, nagkamali pala ako. Sabi ko 26. 24 ka lang pala. Oh, batang-bata ka pa. Anong edad mo na magkaasawa ka? Ano po? 14 po. What? 16 po ako dito na. Minadali ka masyado. Bakit mo naman minadali? Nag-aaral pa po ako nun. Oh, ngayon, naghahanap buhay ka, nag-eskwela, tapos para dito sa tatlong anak mo. Alin yung nag-eskwela dyan? Ito po. Anong grade? Subscribe to my channel. Daan dito. Magkano isang 40 po. 40? Opo. Dalawa ha? Okay. Taga saan ka? Tagamantigbi po. Araw-araw ito dumaraan dito mga katuwang. Bilib ako rito. Laging maaga. Yung asawa niya nanghuhuli ng hipon sa dagat. Dagat yan Sapa po. Sa Sapa. Siya naman ang naglalako. Nag-ieskwela siyang high school pero may tatlon anak mo Okay, saglit ha. Puntahan kita doon sa inyo, okay lang? Opo. Sige. Para makita natin ang kalagayan nito. Pangalan mo nga? Amy Joy kami. Amy Joy, Opo. Sige. Akin na yan. Ito po. Ingat ka. Tanghali po ako. Okay. Sige, ingat ha. Opo, salamat po. Okay. Punta ako doon. Punta kami doon. Ipon! Mga katuwang, pupuntahan natin dito sa lugar na to yung isang babae na napansin ko kasi tuwing umaga pagbubukas ko ng pinto pagkagising ko, sumisigaw na agad siya, nagtitinda siya ng hipon. Nung may pagkakataon na bumili ako, tinanong ko siya, nagkakwentuhan kami sa maikling oras. Pangalan niya ay si Joy, 25 o 26 years old. Napakasipag mga katuwang. Gamit niya po yung lumang bisikleta. Naglalako siya ng hipon. Then pinagsasabay niya yung paghahanap buhay pamagitan ng paglalako ng hipon and ang pagiging estudyante. Tapos nanay po siya ng kanyang tatlong anak, mga katuwang. Adaan daw tayo rito sa bahay at wala naman tao. Kidaan po. Wala naman tao. Kaya sabi natin, mga ganitong tao, mga nakaka-inspired, na tawag dito, dapat mapanood ng ating mga katuwang abroad. Yung bahay nila medyo malayo nga lang, delikado pa yung dinadaanan dito, tinutulayan. Nandali, buwelo muna tayo. Ayun, pasama tayo rito sa isang nanay, kasama yung kanyang anak. Kaya maingay sa likod. Itong lugar na to, tumataas ang tubig dito mga katuwang. Nakukulong sila rito sa lugar na to kasi ito, manggal ito, susumpungan yan pag maulan. Kaya yung mga nandiyan sa looban dyan, hindi nakakalabas ng lugar, ng bahay nila. Dito siguro nila hinuhuli yung mga nilalako ng hipon. Pinagsasabay niya ang pagiging nanay, pagiging estudyante at hanap buhay. Kaya sabi ko, pangako ko sa kanya, pupuntahan ko siya rito sa lugar niya para makita ko ang kanyang kalagayan. Sabi naman daw niya, kaya daw siya nagkakaganon kasi hirap talaga sila sa buhay.
Yung asawa nga niya, siya yung nanghuhuli ng hipon, siya naman naglalako. Kaya tuwing umaga, yun ang kanyang hanap buhay. Pagkagising niya, ayun, naglalako na. Itong lugar na ito, hanggang doon sa bahay namin, malayo ito, siguro mga 10 kilometro ito. Yung kanyang gamit na bisikleta, lumang luma, pinagtsatsagaan niya sa kanyang hanap buhay. Layo pala talaga. Kaya sabi ko sa kanya, gusto ko siyang makilala. Kaya ngayon nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Kaya puntahan natin siya rito, mga katuwag. Mga bahay naman dito, may kapitbahay sila. Ito, ilan ba itong kapitbahay nila? Dalawang kapitbahay. Layo to. Ibig sabihin nagtsatsaga talaga siya sa hanap buhay niya, no? Ito pala ang bahay niya, oh. Ay, sira-sira na, oh. Nakakatuwang. Ito ang bahay ni Aimee Joy. Tao po. Hello. Ay, ito si Aimee Joy. Kumusta kayo? Mabuti naman. Ha? Mabuti naman. Bless. Anak mo? Bless po, bless. Bless. Pangalawa po. Pangalawa? Saan yung dalawa pa? Nandiyan po. Bago na sa... Ito yung bahay nyo, Aimee. Ito po. Si Aimee Joy. Pwedeng tumuloy? Opo, pwede po. Okay. Ilan taon na to? Pang ilan tong anak mo tong Aimee Joy? Tatlo po, wala pong upuan. Pangatlo? Ang sabi mo? Wala pong upuan. Walang po dito. upuan. Ito yung panganay mo. Ito yung bunso. Oh. Bibo siya, oh. Kinukuha na agad yung kamay ko. Magbe-bless na siya. Wala kang ano ngayon. Hinihintay kitang dumaan doon sa tapat ng bahay. Dalawang gabi na po siya Ah? hindi dalawang gabi na pong hindi nakakasakag ng hipon. Bakit? Malakas po. Malakas ang dagat. Opo, malakas. Diyan din po kasi nanda. Ilan taong ka na, Aimee Joy? 24 po. Oh, nagkamali pala ako. Sabi ko 26. 24 ka lang pala. Oh, batang-bata ka pa. Anong edad mo na magkaasawa ka? Ano po? 14 po. 14. 16 po. Dito na po. Minadali mo masyado. Bakit mo naman minadali? Nag-aaral pa po ako nung Oh, ngayon, naghahanap buhay ka, nag-eskwela, tapos para dito sa tatlong anak mo. Alin yung nag-eskwela dyan? Ito po. Anong grade 3 po. Ito po kinder. Kinder, ito naman hindi pa, ano? Okay. So, tulong kayong mag-asawa. Yung asawa mo, siya yung nanghuhuli ng hipon. Tapos ikaw naman naglalako. Saan yung bike mo? Ginagamit? Nandun po. Naalala ko yung bike mo, lumang-luma na, ano, yung mga sinaunang bisikleta. Surplus po kay Papa pa po yun. Ah, Po sa bianan. surplus pa. Sa bianan mo. Ginagamit-gamit mo. Maraming humahanga sa iyo, Aimee Joy, kasi nga, una, mula dito sa bahay mong ito, napakahirap manggaling dito. Pangalawa, yung magbike ka ng pagkalayo-layo, kahit na mainit yung panahon, nagbibisikleta ka, naglalako ka ng hipon, no? Maraming humahanga sa iyo. Ha? Bakit mo ginagawa yung ganon? Paano mo napagsasabay yung pag-eskwela mo, yung pag-alaga mo ng tatlong anak mo, at yung paghahanap buhay mo? Ano po, yung pag-aaral ko po ay sa ALS lang po. Sa Pero ALS. sa pilot po. Diyan din Okay. po sa Binson's Business Pilot. pilot. Okay. So pumapasok ka rin.
Pumapasok po tuwing Sabado Daily? lang po. Tuwing Sabado. Tapos may binibigay pong module. Okay. Tapos ginagawa na lang po namin sa notebook, pinapasa. Okay. Tapos po pag ganitong ano po, wala po kaming hanap buhay. Nagsasakag po si Agum ko. Pero po nagko-construction po. Katulad po ngayon may gawaan na po dyan. Oo. Isimula na po. Ay ano po, inaayos pa po yung bangka po. Baga nakita niyo po doon yung bakal. Oo. Inaayos po yung pag naayos na po yun. Balik Nakakatrabaho na po siya dyan. Oh, very good. Sipag ng asawa mo rin pala, ano? Joy, bigyan mo ng tinapay itong mga anak mo. Salamat po. Nagdididi pa sa'yo yung anak mo? Opo, nagdedede po. Salamat po. Nadede po po. 1 taon pa lang po ito. 1 year old pa lang yan. May mga kapitbahay naman kayo dito, ano? Meron po yung, yun po, bianan ko po yan. Yung nandiyan po. Bali, sariling lupa po nila po ito. Oo. Sa itong bahay na ito? Sa amin po, ano na po ito, 4 years na po. Oo. Wala na pong haligi dyan. Ah? Yung po, sa tinatayan, wala na pong haligi. Putol-putol na, ano? So, anong pangarap mo sa pamilya mo? Ano, sa akin lang po, gusto ko lang pong simpleng buhay po. Magkaroon ng ano, makagawa ulit po ng bagong ano. Kasi bahay Kahit mo, maliit lang po na bahay. putol-putol na haligi, no? Matutumba na to. Giri na po, pagayan na po. Oo Kasi nga. Naka-ano yung na? kwarto po dyan ay hinarangan ko na po talagang ano na, totally damaged na. Totally matutumba na. Delikado na sa inyo yun. Baka madaganan tong mga anak mo. Tapos may mga butas na. Mga bata pati, malilikot yan. Ano? Pwede bang makita? Joy? Pwede po. Ito po. 24 pa lang pala to si Joy. Bata pa ito. Minadali lang yung pag-aasawa. Butas na po. Hinarangan ko po ng ano ng... Nandun po sa kabila yung hindi ko na po siranga po. Hinarangan ko po Yung ng... sirang kwarto, tinakpan mo na ng Tinakpan ko na po. ng lumang Talagang butas na po. Oo, tinakpan mo na ng lumang, ang tawag doon, yung kumot. So dito na lang kayo sa salasala. Dito na lang po mismo talaga. Tapos ano na po ay. So nag-eskwela ka. Anong year mo na ngayon? Graduating po ako Graduating ng grade 12. ka. Oh. April 15 po ang So graduate. April 15, kasama ka sa mag-graduate. Opo. Oo. Pagkatapos mag-graduate ng high school, anong plano mo? Ay gusto ko po sanang mag-TESDA pa po para po sa NC2. Okay. Para po may balak po kasi akong mag-abroad para sa sariling So, bahay. pagka-graduate mo ngayon sa high school, ngayong April 15, plano mo mag-aral pa rin sa TESDA. Opo, para po sa NC2. NC2. Tapos mag-a-abroad ka. Kasi yun ang nakikita mong paraan, tanging paraan para umangat kayo, para sa pamilya mo, sa mga anak mo, no? Okay. At least, sa, kumbaga, yung edad mo na nagkasawa ka, ilang taon? 14. Talagang minadali mo, ano? Di after, a year after graduation ng elementary, nagkasawa ka Hindi na? po, grade po ako nun, grade 7 po. Grade 7? Nabutan na po ako ng K-12 nun. Inabutan ka na ng K-12. Tapos po, sana graduate na din po ako. Nung nanak ko po ito, pinag-aral pa po ako ng magulang ko. Kasi po hindi na po naging maayos yung pag-aaral at mahirap na po bagat may anak na po. Mga anak ka Hindi na. na po nakakapag-focus sa pag-aaral. Paano mo yung time management ba sa halimbawa naglalako ka ng hipon sa pagkagising mo sa umaga, pagbukas ko nga ng pintuan, ikaw na agad ang naririnig ko sumisigaw ka ng hipon habang nakabisikleta ka Paano mo napagsasabay yung pag-eskwela mo, tapos itong pag-alaga ng mga bata, tapos paghahanap buhay? Ano lang po, pag kunyari po ganyang si Aguma, sakag po ng hipon. Pag umaga po niyan, mapili pa po ko yung mga dumi-dumi. May mga dumi po yan. Nilinisin mo pa? Nilinisin ko po. Tapos, nagluluto na po ako niyan. Sinasabi ko po yung pagsasaing. Para po bago po pag-alis ko, may pagkain na po yung mga bata. Tapos yung asawa ko naman po, nakakaiglip lang po ng kaunting oras. Gisingin ko na pag maalis na po, pag malako na. Balik na sa dagat. Kasi po, sabihin ko, pakainin na at maeskwela pa po. Kasi kasuhin na po. Pagkatas nung pagkalako ko, pagdating ko po, makalat, maglilinis pa.
Pagkalinis ko po, pag medyo ano na, nagawa na po ako nung sa alis po namin na Sa output. eskwela mo Sa, naman. sa ano po, sa notebook lang naman po yung sinusulat lang po, So sinisend pagka umaga, hanap buhay. Opo. Pagbalik mo, bata naman asikasuhin mo. Pagkahapon naman, yung alas mo naman, yung pag-eskwela mo Ganun naman. po. Time management lang talaga, no? Siyempre, mahirap din yun, siyempre. Mahirap Diba? din po kasi Yung mga minsan ganyang, po, may time po na pag Sabado po, tuwing Sabado lang po ang pasok, wala po talagang pamasahe, ganyan. Kasi yung kinikita lang naman po ng magkano asawa ko. pamasahe? Po, Magkano pamasahe? ano lang naman po ang pamasahe, 30 po, tapos 30 din pa uwi, kaso lang po. 60 pesos. Opo, tapos yung pagkain pa po tuwing tanghali. So, ilagay mo ng 100. Opo, ganun po. So, mahirap. Mahirap po minsan kahit po sabi mo pong araw-araw pong naglalako po ako ng hipon. Meron din man po bagang di mo po maiwasan, may utang din po sa tindahan. Oo. Pagdating ko po, babayadan ko po ganyan. Tapos minsan di ko pa po So, nababayadan. yung kinita mo na, punta na doon, Kasi po pambayad. may nag-aaral din po pambaon. Isama mo pa po yung mga kailangan po dito sa bahay. Kaya nga. Nahulog. Mga pangangailangan sa bahay. So, di ba? Ramdam nyo ang hirap. Opo. Nagpapawisan ka. Ngayon ka lang kaya nakakita ng gwapo. Ngayon lang po po Ngayon lang nakakita ng gwapo. Joke lang yan ha. Nagkausap naman kami nito eh. Minsan dumaan sa bahay, bumili ako ng kanyang hipon. Ngayon, so yun nga, yung mga nakakakita sa iyo, natutuwa sa iyo, humahanga sa iyo kasi napapabilib mo sila kasi umagang-umaga gamit mo yung lumang bisikleta, yung uso nung unang panahon. Panahon pa yata ng gera, hapon yun eh. Panahon pa yata ng gera yun. Sabihanan ko po yun kaso namatay na po. O yun ang gamit-gamit Ako na yung pong bisikleta. Paano nga yung sigaw mo? Hipon! Yung boses niya pagkakaumaga, dumadaan doon sa tapat ng bahay namin. Minsan mas malakas pa po doon at minsan tulog pa po yung mga Kaya tao. nga, tulog pa. Nauna ka doon sa sa taho, tsaka doon sa malunggay pandesal. Ikaw yung nauna sa kanila. Ay, nako. Saan yung asawa mo ngayon? Ay, andyan po. Anong niluluto nyo? Sinigang po. Sinigang. Wow, sarap nun ha. Ayun, yun. Nakalis dyan, malagyan ng ano yan. Wow, sarap nito. May kalamansi. Kinalamansi. Parang pang sinigang. Ay, masarap nga. Yan, masarap yan. Sabaw. Wala kang pasok ngayon. May mga pasok po. Ha? May pasok po yata kaso naglindol po baga. Wala kang pasok ngayon. Wala po. Oo. Sabado pa po. Okay. May recognition. Parang meron po kami yung po bagang every quarter po may may with honor ganyan. Kasama ka doon. Kasama po ako Wow, with honor. galing ha. Congratulations. Imagine, with honor ka pa. Di ba yung pinagsasabay mo itong pag-alaga ng bata, di ba paghahanap buhay mo, pag-eskwela mo, at iba pa. Pero may honor ka pa. With honor po nakaano po sa Talaga ha. Galing. Ito Masahe po muna ha. mamaya. Salamat po. Sa Masahe kanin. po mamaya. Balik na lang ako sa iyo ha. Opo. Salamat po. Alis na rin ako. Ay, Joy ha. Salamat po. Oo. Kala ko po hindi niyo po tututuhanin yung pagpunta niyo po dito. Oo. Kasi maging ako, bumilib din sa iyo eh. Kaya sabi ko pupuntahan ko talaga yon. At yun ang gustong-gustong mapanood ng mga viewers natin. Yung mga nakaka-inspired, yung mga nakakahanga. No? Kukunti lang ang ganyan sa mundo tulad mo. No? Kaya lang syempre, bilang isang mahirap, talagang magtsatsaga tayo. No? Yung pagpunta rito ang mahirap. Lalo na yung Pag-akyat po sa tinutulayan doon na minsan dyan po ako nadaan. kaya paano mo nadadala yung bike mo? Binubuhat ko po yung bike pataas. Mariones. Kung ako nga walang bike, hirap ako. Lalo. Minsan po dito po. May daan dyan? Meron din. Wala hindi katulad doon. Hindi po, diretso po. Pero malayo. Medyo malayo din po, pero dyan po. Yung kalsada po baga dyan na may ermita po. Diretso po. Tapos meron pong
Meron po dyan yung sa matre. Oo. Papasok po dito. Oh, okay. Hindi na ako dadaan doon sa tinutulayan doon na may ilog sa ilalim. Opo. Delikado. Meron po dyan daan. Kasi pero nabibit-bit mo yung bike doon. Nabibitbit ko po at kaya naman pong buhatin minsan kasama ko po sa mister pag tatawid. Sige na, alis na rin ako ha. Opo. Oh, Salamat po. sige, balik na lang ako Neng ha. Opo, salamat po. Oo. Yung bahay nila. Diyan po sa Ang dingding ay pawid. Ang bubong pawid sa kawayan. Abay na, Amy Joy. Salamat po. Ayan, alis na tayo. At least nadalaw natin tong lugar nito ni Amy Joy, mga katuwang. Thank you for watching.